Ano ba yan, Nay Pilar? Pati ba naman yung pambayad sa tuition ni Alex, nag-decline din? Halos pasigaw na tanong ni Gabriel sa kanyang ina. Si Nay Pilar, na halos mawalan ng ulirat sa kahihiyan sa harap ng cashier ng International School El Prado, ay hindi makapaniwala. Paanong nangyari yan? 6 na credit card na yan, Gabriel. Lahat nag-decline. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagtataka. Sa kabilang dako, isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Tapos na ang kanyang pagtitiis. Ano kaya ang nangyari at biglang nagkaganito ang lahat? Subaybayan natin ang kwento ni Isabel at ang kanyang pagbangon mula sa isang mapait na nakaraan. Sa harap ng pamilyar na family court sa Taguig, na tinamaan ng araw at hangin, ang sertipiko ng diborsyo ay nagmistulang nagliliyab sa aking paningin. Ang flash ng cellphone ng clerk ay kumislap, na nagtala ng huling sandali ng 3 taong pagsasama. Sa larawan, magkatabi kaming nakatayo ni Gabriel. Walang hawakan ng kamay, walang tinginan, bawat isa ay may hawak na family register, na may madilim na pulang takip. Hindi na ito ang marriage certificate, kundi ang diborsiyo. Nang matapos magsalita ang clerk, inakala kong makaramdam ako ng matinding sakit, ngunit wala. Naramdaman ko lang ang matinding gaan sa aking dibdib, na tila may malaking bato na inalis na bumibigat sa akin sa loob ng maraming taon. Si Gabriel, sa kabilang banda, ay iba ang reaksyon. Agad niyang kinuha ang papel, nilukot ito, at isinuksok sa bulsa ng kanyang jacket na may malamig na ekspresyon, na tila itinapon lamang ang isang lumang bagay. Hinarap ako ni Gabriel, at sinuri mula ulo, hanggang paa. Ang tingin na dating itinuturing kong matikas, kumpiyansa, ang haligi ng isang responsableng lalaki. Ngayon ko lang naintindihan, na ito ay kayabangan lamang ng isang taong nabuhay sa likod ng iba sa loob ng matagal na panahon. Kaya nakalimutan na niya kung gaano kahina ang kanyang sariling mga paa. Ngumiti siya ng may paghamak. Maging totoo tayo, Isabel. Huwag mo akong sisihin sa pagiging matigas. Sa loob ng 3 taon, kumain at namuhay ka sa bahay ko. Ngayon na diborsiyado na tayo, tingnan natin kung paano ka mabubuhay. Nagdududa ako kung may pambayad ka pa sa renta sa susunod na buwan. Hindi ako sumagot. Pinagmasdan ko lamang ang mukha na minsan kong pinaglaban ang buong pamilya ko para pakasalan. Ang mukha na iyon ay hindi nagbago ang parehong tuwid na ilong, maputing kutis, ang eleganteng hitsura na labis kong kinagiliwan, maliban lamang na ang panlabas na pabalat ay tuluyang nawala, na nagpakita ng isang makasarili. Walang utang na loob, at walang lamang kalooban. Dahil sa aking katahimikan, inakala siguro ni Gabriel na natatakot ako. At lalo siyang lumakas ang loob. Sa kasunduan ng diborsiyo, malinaw ang lahat. Walang pinagsamang ipon, at ang apartment na tinitirhan natin ay akin bago pa tayo ikasal. Huwag kang mangarap na kumuha ng kahit ano. Lumayas ka dyan bago matapos ang linggo. At ayaw kong ulitin pa yan. Dahan-dahan akong ngumiti, isang kilos na napakapino, na nagpatigil kay Gabriel sa loob ng 1 segundo. Sa 3 taon ng aming pagsasama, siguro ito ang unang pagkakataon na nakita niya akong ngumiti, nang ganoon walang pakiusap, walang sama ng loob, at higit sa lahat, walang pagsusumamo. Binuksan ko ang aking bag, kinuha ang cellphone, at diniyal ang isang numero na, sa kabila ng hindi ko gaanong ginamit sa nakaraang 3 taon, ay kabisado ko. Sa kabilang linya, agad na sumagot. Central Bank of the Philippines, Preferred Client Service. Paano ko po kayo matutulungan? Ang boses ng babae ay malambot at propesyonal. Direkta akong tumingin kay Gabriel. Binibigkas ang bawat salita ng malinaw. Ako si Isabel Garcia Morales. Kailangan kong i-verify ang main account na nagtatapos sa 688. Mula ngayon, gusto kong i-block ang lahat ng 6 na supplementary cards na konektado sa account na ito. Agarang pag-block para sa lahat ng transaksyon, transfer, at international payments. Ipatupad ito ngayon sa buong sistema. May katahimikan sa loob lamang ng 2 segundo. Naintindihan po. Paki-confirm. Hinihiling ni Ginang Isabel Garcia Morales ang agarang pag-block ng lahat ng 6 na supplementary cards na konektado sa main account na nagtatapos sa 688 na may agarang epekto sa buong sistema. Tama po ba? Tama. Naproseso ko na po ang inyong priority request. Kinumpirma ng sistema na kumpleto na ang pag-block 3 segundo na ang nakalipas. Ang lahat ng supplementary cards ay na-deactivate na. May iba pa po ba kayong kailangan? Hindi ako nagbaba ng telepono, at ibinalik ito sa aking bag. Naging napakabilis ng lahat, na para bang isang ordinaryong tawag sa trabaho. Natigilan si Gabriel sandali,
at pagkatapos ay bumulalas ng tawa. Ano bang trip mo? Nakakabaliw ka ba? Hindi ako sumagot. Sumimangot siya. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang may nawawala sa kanyang mga kamay. Isabel, sa tingin mo ba, matatakot mo ako nito? Anong account? Anong mga card? Tigilan mo nga ang paggawa-gawa ng kwento. Kung gusto mong magpakitang gilas, gawin mo naman ng may konting klase. Pinagmasdan ko siya. Ang kanyang ugali ay pareho pa rin ng dati. Sa tuwing ako ay nananahimik, inaakala niyang tama siya. Sa tuwing ako ay sumusuko, itinuturing niya itong kahinaan. Sa tuwing pinapalampas ko, inaakala niyang karapatan niya ito. Hindi niya kailanman naintindihan na ang ilang tao ay hindi lumalaban. Hindi dahil hindi nila kaya, kundi dahil minsan ay gusto nilang pangalagaan ang isang tahanan. Ngunit ngayon, hindi ko na kailangang pangalagaan ito. Umikot ako at nagsimulang lumakad. Ang bawat hakbang sa bakuran ng korte ay magaan, ngunit matatag. Sa aking likuran, tinawag ako ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may bahid na ng kawalan ng katiyakan. Hoy, kinakausap kita. Hindi ako huminto. 3 taon na ang nakalipas. Suot ang puting damit. Nanginginig kong pinirmahan ang marriage certificate. Sa paniniwalang ito ang simula ng kaligayahan. 3 taon pagkatapos, sa isa pang pampublikong institusyon, pinirmahan ko ang papel na nagwawakas sa lahat. Noon ko lamang naintindihan na ang ilang pagtatapos ay hindi isang pagkawala, kundi isang paraan upang makatakas. Sa labas ng korte, ang sikat ng araw ng Hunyo sa Maynila ay direktang tumama sa aspalto. Tinakpan ko ang aking mga mata ng kamay at huminga ng malalim. Ang amoy ng trapiko, ng mainit na aspalto, at ang bulungan ng mga kalapit na kainan ay biglang tila kakaibang nakaka-relax. Ito ang amoy ng totoong buhay. Hindi ang amoy ng marangya, ngunit nakakasakal na bahay na iyon. Hindi ang amoy ng mga kainan, kung saan kailangan kong sukatin ang bawat kilos sa harap ng aking biyenan. Hindi ang amoy ng mga katapusan ng buwan, kung saan pinipigilan ko ang ngipin ko. Nakikita kong nauubos ang aking account habang nakangiti ako at sinasabing, ayos lang. Nag-vibrate ang telepono. Isang mensahe mula kay Gabriel. Anong ang ginawa mo? Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Biglang tumunog muli ang telepono. Lumabas sa screen ang pangalan, Nay Pilar. Pinagmasdan ko ang pangalan ng ilang segundo at pinatahimik ang tawag. Wala pang 10 segundo, isa pang tawag, Ate Laura. Ang pangatlo ay mula muli kay Gabriel. Pinatay ko ang screen at isinuksok ang cellphone sa aking bag. Nagsisimula pa lamang ang palabas. Sa ibang lugar, wala pang 8 kilometro ang layo. Sa loob ng International School El Prado, si Nay Pilar, ina ni Gabriel, ay naglalakad ng taas noo, kasama ang kanyang apo, upang bayaran ang matrikula. Ang eleganteng burgundy silk suit na suot niya, ay ipinagawa ko sa isang butik sa Greenbelt para sa nakaraang Pasko. Ang leather bag na nakasabit sa kanyang balikat, ay regalo ko sa kanyang kaarawan, noong ako ay sapat pa ang inosente, upang maniwala na ang katapatan ay maaaring ipagpalit sa kabaitan. Siguradong pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo, dahil ito ang huling araw upang bayaran ang halos almost 1 million pesos taunang matrikula para sa maliit na Alex, ang apo, na palagi niyang ipinagmamalaki, bilang ang hiyas ng pamilya. Ang parehong bata na ang mga gastos, mula sa paaralan at English classes, hanggang sa basketball at summer camps, ay halos buo na nagmumula sa isa sa aking supplementary cards. Halos mailarawan ko ang eksena. Si Nay Pilar na nakatayo sa harap ng administration counter, at nagsasabi ng malakas, bayaran lahat, please. Ang card na ito ay may napakataas na limitasyon. Ngumiti ang empleyado at kinuha ang card. Tumunog ang POS machine, at nagpakita ng error. Transaction denied. Siya, walang duda, ay sisimangot, at hihilingin na subukan muli. Pangalawang beses, pangatlong beses. Pagkatapos ay kukuha siya ng isa pang card, at isa pa, lahat ay naka-deactivate. Malinaw kong mailarawan kung paano magiging maputla ang kanyang mukha na puno ng makeup sa ilalim ng tingin ng iba. Maaari ko ring mahulaan ang panik ng aking hipag na si Laura. Nang tawagan niya si Gabriel. Siya, nasanay gumastos ng walang limitasyon, gamitin ang aking card para bumili ng kosmetiko, magbayad ng extra classes ng kanyang anak, at bayaran pa ang utang ng kanyang asawa, nang walang bahid ng kahihiyan. Makakaramdam sila ng takot. Hindi dahil sa mawawala ako,
kundi dahil sa mawawala ang pinagmulan ng kita na inakala nilang walang hanggan. Nakatayo sa lilim ng isang puno ng saging sa harap ng korte. Naalaala ko ang umaga nang ibigay sa akin ni Gabriel ang kasunduan sa diborsyo. Nakaupo nang nakakrus ang mga binti sa sofa. Sinabi niya nang walang pakialam. Pirmahan mo, pagod ka na. At ako rin. Palayain natin ang isa't isa. Palayain. Napakagandang pakinggan. Ngunit isang linggo lamang bago iyon, pinilit ako ng kanyang ina, at siya na kumuha ng isa pang pautang. Sa pagkakataong ito, para sa kapatid ni Gabriel, upang magbukas ng tindahan ng cellphone. 2 linggo bago iyon, hinihingi sa akin ni Nay Pilar ang 1,2 milyong piso para makabili si Laura ng bagong kotse, na may palusot na ang pamilya ng asawa ay pamilya rin ng dugo. At 1 buwan bago iyon, nang maospital ang aking ama, dahil sa krisis ng hypertension, at humingi lang ako ng kaunting pera, para makatulong sa gastusin sa ospital, sinabi niya kay Gabriel, sa harap ko, ngayon nakasal na siya. Ang prioridad niya ay ang pamilya ng kanyang asawa. Kung may problema ang kanyang mga magulang, hayaan silang magsolusyon sa sarili nila. Sa sandaling iyon, nanatiling tahimik si Gabriel sa tabi ko. Ang katahimikan na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang insulto. Binigyan ko sila ng napakaraming pagkakataon. Napakaraming beses kong niloko ang sarili ko sa pag-iisip na kung magtitiis pa ako ng kaunti. Kung magiging mas masunurin ako, magbabago sila. Ngunit ang kasakiman ng tao ay walang hanggan. Kung mas umatras ka, masusulong sila. Isang taxi ang huminto sa harap ko. Binuksan ng driver ang bintana. Saan po, miss? Mahigpit kong hinawakan ang hawakan ng aking bag. Tinitingnan ang siksikang trapiko, at sinabi ng mahinahon, sa Riverview Residential, sa Metro Manila, please. Ito ang lugar kung saan kami nakatira ni Gabriel. Oh, mas tumpak, ang lugar na hinayaan kong paniwalaan niyang bahay niya. Umalis ang taxi mula sa korte. Hindi pa naglilimang minuto, nang magsimulang mag-vibrate ang telepono sa aking bag nang napakabilis. Hindi ito mga tawag, kundi mga notification mula sa bangko. 1, 2, 4, sunod-sunod na dumating. Supplementary Card 01. Transaction failed. Supplementary Card 02. Transaction failed. Supplementary Card 03. Transaction failed. Supplementary Card 04. Blocked at the request of the cardholder. Ipinatong ko ang aking ulo sa bintana at ipinikit ang aking mga mata. Sa wakas, tapos na ang kanilang kasiyahan, at ang aking bangungot, simula ngayon, ay magbabago ng may-ari. Umandar ang taxi sa siksikang kalye ng Maynila tanghali. Nakaupo sa likod, tahimik kong pinagmasdan ang mga gusali na dumadaan sa bintana. Sa aking bag, patuloy na nagva-vibrate ang telepono. Hindi ko na kailangang tingnan para malaman kung ano iyon. Mga notification mula sa bangko. Missed calls, alerts ng denied transactions. Lahat ay resulta ng isang simpleng tawag sa telepono, na ginawa wala pang 20 minuto. Sa loob ng 3 taon, nasanay akong tahimik na panoorin kung paano nawawala ang pera mula sa aking account. Ngayon, sa unang pagkakataon, ako ang nagpatigil sa daloy. Nag-vibrate muli ang telepono. Nag-ilaw ang screen na may pangalang Gabriel. Pinagmasdan ko ito ng ilang segundo, at tinanggihan ang tawag. Agad pagkatapos, may pumasok na isa pa. Sa pagkakataong ito, Nay Pilar. Hinayaan ko itong mag-vibrate nang hindi sinasagot. Tiningnan ako ng taksista sa salamin. Mukhang pinipilit kang hanapin. Ngumiti ako ng mapait. Hindi sila kaibigan. Mga kakilala lang sila na kararating lang, na hindi na gumagana ang kanilang personal ATM. Hindi naintindihan ng lalaki, ngunit tumango at nagpatuloy sa pagmamaneho. Sa ibang bahagi ng lungsod, maaari kong mailarawan ang bawat detalye ng nangyayari sa administration lobby ng International School El Prado, kung saan ang taunang matrikula lamang ay halos 90,000 pesos bawat mag-aaral. Ang aking ex-biyenan ay siguradong nakapako sa harap ng POS machine. Siya na mahilig magpakitang gilas. Sa tuwing dinadala niya ang kanyang apo para bayaran ang matrikula, ay sinasabi niya ng malakas, para marinig ng lahat, sa aming pamilya, hindi kami nagtitipid sa edukasyon. Ngunit ang kanyang pamilya, ay sa katunayan ay isa lamang supplementary credit card na nakapangalan sa akin. Ang unang beep ng error, mula sa POS machine, ay malamang na nagpasimangot sa kanya. Ang pangalawa, ay nagsimulang manginis. Sa pangatlo, nang magalang na sinabi ng empleyado, paumanhin po ma'am. Kulang po ang balanse ng card,
Sigurado akong namutla ang kanyang mukha. Kukuha siya ng isa pang card mula sa kanyang pitaka at isa pa at isa pa, ngunit ang resulta ay pareho. Wala akong oras para ipagpatuloy ang pag-imagine. Nag-vibrate muli ang telepono. Bagong mensahe. Binuksan ko. Gabriel. Isabel. Ano ba ang ginagawa mo? Hoy, Gabriel. Bakit hindi gumagana ang card ng nanay ko? Gabriel. Sagutin mo ang telepono ngayon din. Pinatay ko ang screen. Sa loob ng 3 taon, tinawag ko itong tahanan, ngunit sa totoo lang, ito ay naging isang eksena lamang ng isang kaganapan. Isang palabas na itinayo ko upang protektahan ang ego ng aking asawa. Nang ikasal ako kay Gabriel, alam kong kung titira siya sa bahay ng aking pamilya sa Dasmariñas Village, agad na magugulo ang lahat. Masyadong magiging halata ang agwat sa pagitan ng aming mga mundo. At ako, sa aking kamangmangan noon, ay naniniwala na ang pag-ibig ay nangangailangan ng pagkakapantay-pantay. Kaya't lihim kong inarkila ang apartment na ito, gamit ang sarili kong pera, upang paniwalaan niyang bunga ito ng kanyang pagsisikap. Sa loob ng 3 taon, ipinagmalaki ni Gabriel sa kanyang mga kaibigan na binili niya ang apartment na ito ng hulugan. Hindi ko kailanman siya kinorekta. Huminto ang taxi sa harap ng pasukan ng residential. Nagbayad ako at bumaba. Mataas pa ang sikat ng araw, ngunit naramdaman ko ang lamig sa loob ko. Nag-vibrate muli ang telepono. Mahigit 20 missed calls, 12 mensahe, at sunod-sunod na notification ng mga nabigong transaksyon. Wala pang 2 minuto, tumawag muli si Gabriel. Sa pagkakataong ito, sinagot ko, Isabel, ang ginawa mo? Ang boses niya ay ungol sa kabilang linya. Maaari ka bang maging mas tiyak? Ang mga card sa bangko, ang sa nanay ko, at ang sa kapatid ko, lahat ay nakablock. May alam ka ba tungkol dito? Umupo ako sa isang bangko sa lilim ng isang puno sa hardin ng complex. Oo. May katahimikan sa loob ng ilang segundo sa kabilang linya. Ikaw ang nag-block sa kanila. Oo. Isabel, baliw ka ba? Iyon ang pera para sa lahat ng gastusin ng pamilya ko. Natawa ako ng bahagya. Hindi iyon pera ko. Anong karapatan mo para i-block sila? Ako ang may-ari ng account. Sumutsot si Gabriel sa bawat salita. Naghahanap ka ng away, di ba? Kalmado akong hindi sumagot. Pinipigilan ko lang na suportahan ang buong pamilya mo. Narinig ko ang isang mura sa kabilang linya at naputol ang tawag. Tiningnan ko ang screen ng cellphone na patay at naramdaman ko ang isang hindi kapani-paniwalang gaan. Sa totoo lang, dapat nang nangyari ito matagal na. Nagtagal lang ako bago ko naintindihan. Habang nakaupo ako, may lumabas na bagong mensahe. Ate Laura, Isabel, ikaw ba ang nag-block ng mga card? Kung may problema, pag-usapan natin ng maayos. Agad na dumating ang susunod na mensahe. Ate Laura, Alex is here to pay tuition. Pinapahiya mo kami. Hindi ako sumagot. Naalala ko ang eksena sa paaralan. Ang ibang mga magulang na mausisa ang tingin. Ang tunog ng POS machine na nagne-deny ng transaksyon. At ang mukha ni Nay Pilar nang maunawaan niyang wala ng silbi ang kanyang mga card. Ang pag-imagine lang nito ay sapat na. Isang bugso ng hangin ang nagpakilos sa mga dahon ng puno. Tumingala ako sa gusali na nasa harapan ko. Ika, Dolem Palapag, ang apartment kung saan ako nanirahan sa loob ng 3 taon, kung saan inakala kong bubuo ako ng aking tahanan, ngunit sa katotohanan ay isang teatro lamang. Nag-vibrate muli ang telepono. Mga notification mula sa bangko. Supplementary card 02. Transaction failed. Supplementary card 03. Transaction failed. Supplementary card 04. Blocked. Ngumiti ako. Sa sandaling iyon, isang video call mula kay Gabriel. Sinagot ko. Lumabas sa screen ang kanyang mukha, na namumula sa galit, na may background ng sala ng aming apartment. Isabel, nasaan ka? Nasa bahay na ako. I-unblock mo ang mga card ngayon din. Bakit? Dahil ito ang pera para sa gastusin ng pamilya ko. Tinitigan ko siya ng ilang segundo, at pagkatapos ay dahan-dahan kong sinabi, Gabriel, diborsiyado na tayo. At ano ngayon? Na mula ngayon, wala nang kinalaman ang pamilya mo sa pera ko. Natigilan siya. Pinutol ko ang tawag. Tumayo ako at pumasok sa lobby ng gusali. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi ito pagmamalaki, hindi ito kaligayahan.
kundi isang tahimik na kapayapaan, tulad ng isang taong kalalabas lang mula sa isang silid na walang hangin, at sa wakas ay makahinga. Sumakay ako sa elevator, hanggang sa 12 palapag. Nang bumukas ang mga pinto, nakita ko si Gabriel na naghihintay sa akin sa harap ng pintuan ng apartment. Ang kanyang mukha ay nakakunot, hawak ang telepono, ang kanyang mga mata ay namumula. Pagkakita sa akin, agad siyang sumugod sa akin. Isabel, kailangan mong i-unblock ang mga card. Nanatili akong kalmado. Hindi mo ba gusto na mamatay sa gutom ang pamilya ko? Direkta ko siyang tiningnan sa mata. Gabriel, sa loob ng 3 taon na ito, sino ang nagsuporta kanino? Natahimik siya, ngunit alam kong ito ay simula pa lamang. Sa isang lugar sa syudad, ang kanyang ina ay siguradong galit na galit sa lobby ng paaralan. At pagbalik niya rito, magiging mas matindi ang gulo, dahil hindi pa rin nila alam ang pinakamahalagang katotohanan. Ang apartment na ito ay hindi rin kay Gabriel. Hinarang ni Gabriel ang pasukan ng apartment. Ang kanyang figura ay matangkad at matatag, ngunit ang kanyang mukha ay nagdon Eduardo kita ng ganap na pagkalito. Sa loob ng 3 taon, hindi ko pa siya nakitang ganoon nawawala sa kontrol. Siguro ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang nawawala sa kanyang mga kamay ang lahat. Tumayo ako sa harap niya ng ilang segundo. Kinuha ang susi mula sa aking bag, binuksan ang pinto, at pumasok. Sumunod si Gabriel sa akin ng malapitan. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng galit. Isabel, huli na kitang sasabihan. I-unblock mo ang mga card ngayon din. Iniwan ko ang aking bag sa mesa. Inalis ang aking mga sapatos. At nagtungo sa sala, na tila hindi ko siya narinig. 3 taon dito. Bawat silya, bawat estante. Ako ang pumili, ngunit hindi ko kailanman naramdaman na ang lugar na ito ay talagang akin. Hinarang ni Gabriel ang aking dadaanan. Kinakausap kita. Tinitigan ko siya. Tapos ka na ba? Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao. Isabel, huwag kang sumobra. Diborsyado na tayo, ngunit may responsibilidad ka pa rin. Ang nanay ko ay nasa paaralan, nagbabayad ng matrikula ni Alex. Ang ginawa mo ay nagpahamak sa kanya sa harap ng lahat. Natawa ako ng malakas. Wow, gaano ka pala nag-aalala sa reputasyon ng nanay mo? Huwag kang mang-asar, ungol niya. Sa tingin mo ba ay napakatalino ng ginawa mo? Umupo ako sa isang silya. Gabriel, sabihin mo sa akin ang totoo. Sa loob ng 3 taon na ito, tinanong mo ba kung saan nanggagaling ang pera sa mga card na iyon? Sumimangot siya. Anong ibig mong sabihin? Direkta ko siyang tiningnan. Talaga bang naniniwala ka na pera mo iyon? Tumawa si Gabriel, ngunit pilit ang kanyang tawa. Kung hindi akin, kanino? Sweldo ko, commissions ko. Umubo ako ng mahina at ipinatong ang kamay ko sa mesa. Ang matrikula pa lang ni Alex ay halos 15,000 euro. Na kada taon, natahimik siya. Nagpatuloy ako. At ang mga spa treatment ng nanay mo, ang mga bag ng kapatid mo, ang pag-aayos ng kotse ng kapatid mo, ang gastusin sa bahay, ang renta ng apartment na ito. Sa tingin mo ba lahat ng iyan ay nagmumula sa iyong 3 milyong piso euro? Ang pagkalito ay nagsimulang makita sa kanyang mukha. Mayroon akong importanteng kliyente. Mataas ang mga komisyon. Tiningnan ko siya ng isang sandali, at pagkatapos ay dahan-dahan kong sinabi. Hindi mo ba kailanman tinanong kung bakit palagi mong nakukuha ang pinakamalaking kontrata sa kumpanya? Nanahimik si Gabriel. Tumayo ako at nagpunta sa balkonahe. Pinagmamasdan ang trapiko sa ibaba. Inakala mo bang dahil magaling ka? Sa aking likuran, bumulong si Gabriel. Hindi ba? Umikot ako. Hindi. Natigilan siya. Kaya bakit? Tiningnan ko siya. Dahil sa akin. Tumawa si Gabriel ng malakas. Isabel, huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi ako ngumiti. Ang 3 pinakamahalagang kliyente ng kumpanya mo ay ang Solar Constructions, Vales Logistics, at Iberian Mercantile Group, di ba? Huminto siya bigla. Oo. At ano ngayon? Nagkibit balikat ako. Ang 3 kumpanyang iyon ay katuwang ng business group ng pamilya ko. Ang katahimikan sa kwarto ay bumigat, halos nakakasakal. Tiningnan ako ni Gabriel, na tila nakarinig siya ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Ang pamilya mo. Hindi ako agad sumagot. Pinagmasdan ko lamang siya ng matagal. 3 taon na ang nakalipas. Nang sabihin ko sa aking pamilya, na gusto kong pakasalan si Gabriel. Isang tanong lang ang tinanong sa akin ng aking ama. Sigurado ka ba? Noong panahong iyon, matatag akong tumango.
Naisip kong kung tunay na nagmamahalan ng dalawang tao, wala nang ibang mahalaga. Hindi ako pinigilan ng aking ama. Ngunit sinabi niya ang isang bagay, na ngayon ko lang lubos na naintindihan ang kahulugan. Kung babalik ka balang araw, ito pa rin ang iyong tahanan. Lumapit si Gabriel. Isabel, anong pinagsasabi mo? Inakala mong ikaw ang nagmamantini sa akin. Kalmado kong sinabi. Ang totoo. Ako ang nagmamantini sa inyong lahat. Unti-unting namutla ang kanyang mukha. Hindi. Imposible. Nagkibit balikat ako. Maniwala ka o hindi. Umurong ng isang hakbang si Gabriel, na parang itinulak. Isabel, tumigil ka sa pagsisinungaling. Natawa ako ng mahina. Sa tingin mo, kailangan kong magsinungaling. Natahimik si Gabriel. Sa sandaling iyon, may kumatok ng malakas sa pinto. Ang boses ni Nay Pilar ay umalingaw-ngaw mula sa labas. Gabriel, buksan mo. Nabigla si Gabriel. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa pinto at binuksan ito. Sumugod si Nay Pilar na parang buhawi, na sinusundan ni Laura, na may hawak sa kamay ang umiiyak na si Alex. Pagkakita sa akin, agad akong itinuro ni Nay Pilar. Walang hiya ka. Ikaw ang nag-block ng card ko, di ba? Oo. Kalmado kong sagot. Halos sumigaw siya. Alam mo ba, kung gaano mo ako pinahiya sa eskwelahan? Tiningnan ko siya. Oo. At naglakas loob ka pa rin. Naglakas loob ako. Sumingit si Laura. Isabel, sumobra ka na ba? Hindi ganito inaayos ang problema ng pamilya. Ngumiti ako ng mapait. Ano ang sumobra sa akin? Nagpakipot si Laura. Kahit Don Eduardo ano. Pamilya tayo. Umiling ako. Hindi na. Itinuro ako ni Nay Pilar sa mukha. Sa tingin mo, sa diborsyo, matatapos na ang lahat. Kumain ka sa bahay ko sa loob ng 3 taon. Direkta ko siyang tiningnan sa mata. Ulitin mo yan. Sino ang kumain sa bahay nino? Natigilan siya. Si Gabriel. Sa tabi niya, ay maputla. Dahan-dahan kong sinabi, Ginang Pilar, sa loob ng 3 taon na ito, ang pera sa mga card na iyon ay akin. Bumungis-ngis siya ng nanunuya. At sa tingin mo maniniwala ako? Nagkibit balikat ako. Hindi mo kailangan. Bumaling ako kay Gabriel. Sabihin mo sa nanay mo kung magkano ang kinikita mo sa 1 taon. Nanahimik si Gabriel. Bumaling si Nay Pilar sa kanyang anak. Anong pinagsasabi nito? Hindi sumagot si Gabriel. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit alam kong ang tunay na shock ay darating pa. Dahil naniniwala pa rin sila na ang apartment na ito ay kay Gabriel. Naniniwala pa rin sila na ito ang kanilang tahanan. Ngunit sa loob ng ilang oras, ay matutuklasan nila na wala sa mga bagay dito ang sa kanila. Ang sala ay natahimik pagkatapos ng aking mga salita. Tinitigan ako ni Nay Pilar na puno ng pagdududa. Ngunit mayroon ding bahagyang pagkabalisa. Si Laura, sa tabi niya, ay mahigpit na nakakapit sa kamay ng kanyang anak, na tila nararamdaman din ang kakaibang kapaligiran na bumalot sa apartment. Si Gabriel lamang ang nanatiling hindi gumagalaw sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay napakaputla na parang nakarinig siya ng isang bagay na higit sa kanyang pag-unawa. Si Nay Pilar ang bumasag sa katahimikan. Tapos ka na ba magsalita? Matinis ang kanyang boses. Isabel, sa tingin mo ba matatakot mo ako? Tiningnan ko siya ng kalmado na parang kinakausap ang isang estranghero. Hindi ako nananakot ng kahit sino. Lumapit siya sa akin. Ni-block mo ang mga card at pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Kailangan mong i-unblock ang mga iyon ngayon din. Umiling ako. Hindi. Pinukpok niya ang mesa ng kanyang kamay. Sino ka ba sa akala mo? Pinagmasdan ko siya ng matagal. Ako ang taong nagbayad ng mga bayarin ng buong pamilya mo sa nakalipas na 3 taon. Tumawa si Nay Pilar. Pakinggan mo siya, Gabriel. Narinig mo ba ang sinabi niya? Hindi sumagot si Gabriel. Tiningnan ni Laura ang kanyang kapatid. Gabriel, magsabi ka nga ng kung ano. Patuloy siyang tahimik. Ang kanyang pananahimik ay nagsimulang mauubusan ng pasensya si Nay Pilar. Gabriel! Sigaw niya. Magsalita ka. Sa wakas ay nagsalita si Gabriel. Ngunit ang kanyang boses ay halos bulong lamang. Ma, baka tama si Isabel. Natigilan si Nay Pilar. Ano? Lumunok si Gabriel. Ang 3 pinakamahalagang kliyente ko. Ipinakilala sa akin ni Isabel. Tiningnan ni Nay Pilar ang kanyang anak. Hindi ka panipaniwala. Anong pinagsasabi mo? Hindi na nagsalita si Gabriel.
Lalo pang bumigat ang kapaligiran sa silid. Lumapit ako sa minibar at kumuha ng baso ng tubig. Isang normal na kilos, ngunit tila lalo pang nagpataranta sa tatlo. Biglang itinuro ako ni Nay Pilar. Kahit nasa iyo ang pera. Ano ngayon? Kasal ka sa anak ko, kaya ang pera mo ay para rin sa pamilya. Uminom ako ng tubig at ibinaba ang baso. Diborsyado na tayo. Ngumiti siya ng may paghamak. At ano kung diborsyado na kayo? Nanirahan ka sa bahay ko sa loob ng 3 taon. Itinaas niya ang kanyang baba, nang may kayabangan. Siguradong sigurado. Bumaling ako kay Gabriel. Sabihin mo sa nanay mo. Yumuko si Gabriel. Nagsisimulang magalit si Nay Pilar. Gabriel, magsalita ka na. Dahil wala siyang sinasabi, bumuntong hininga ako. Sige. Kinuha ko ang cellphone at nagdial ng numero. Ana, maaari ba kayong umakyat sa apartment 120? Sa kabilang linya ay maikli ang sagot. Opo, ma'am. Agad kong ibinaba. Sumimangot si Nay Pilar. Sino ang tinawagan mo? Hindi ako sumagot. Ilang minuto pagkatapos ay tumunog ang doorbell. Binuksan ko. 3 lalaki na nakasuot ng uniforme ng kumpanya ng movers ang nasa pinto. Sa likod nila, isang babae na may perpektong suit. Pumasok ang babae at bahagyang yumuko. Ginang Isabel, nandito na po kami. Tumango ako. Simulan niyo na. Agad na pumasok ang 3 lalaki sa sala. Binuksan ang mga karton, at sinimulang alisin ang dekorasyon sa mga estante. Agad na sumigaw si Nay Pilar. Anong ginagawa niyo? Patuloy na inaalis ng isa sa mga manggagawa ang isang painting. Darating kami para kunin ang mga bagay. Humadlang siya. Kuning ano? Ito ang bahay ko. Tiningnan ng babae na nakasuot ng suit si Nay Pilar. At pagkatapos ay ako, Ginang Isabel. Ang mga taong ito ay mga bisita. Kalmado kong sagot. Nanginginig si Nay Pilar sa galit. Anong sinabi mo? Nataranta din si Laura. Isabel, anong ginagawa mo? Kinukuha ko lang ang akin. Biglang nagsalita si Gabriel. Isabel, anong ginagawa mo? Bumaling ako sa kanya. Kinukuha ko ang aking ari-arian. Lumapit si Gabriel. Pero ito ang bahay ko. Direkta ko siyang tiningnan sa mata. Sigurado ka ba? Nag-aalangan si Gabriel. Oo naman. Bumaling ako sa babaeng nakasuot ng suit. Ipakita mo sa kanya ang mga papeles. Binuksan niya ang kanyang maleta. Kumuha ng tumpok ng mga dokumento. At ibinigay kay Gabriel. Paki-review po. Kinuha ito ni Gabriel. At binasa ang mga unang linya. Agad na nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Ano yan? Tanong ni Nay Pilar. Hindi sumagot si Gabriel. Inagaw niya ang mga papeles mula sa kamay nito. Pakita mo nga sa akin. Binasa niya ng ilang sandali at pagkatapos ay sumigaw. Imposible. Sumilip si Laura upang magbasa. Ano po ma? Isang rental contract. Utal ni Nay Pilar. Ikinrus ko ang aking mga braso. Tama. Tumingala si Laura. Rental? Tumango ako. Inarkila ko ang apartment na ito. Umiling si Gabriel. Hindi maaari. Dahan-dahan kong sinabi. Rental contract sa loob ng 3 taon. Ako ang umupa. Natahimik ang silid. Biglang bumaling si Nay Pilar kay Gabriel. Anak, magsabi ka nga. Natigilan si Gabriel. Hawak pa rin ang kontrata na nanginginig. Ako ang naniwala. Ano ang inakala mo? Sigaw ni Nay Pilar. Hindi na nakasagot si Gabriel. Lumapit ako sa bintana. Pinagmamasdan ang trapiko sa ibaba. 3 taon na ang nakalipas. Nang ikasal ako kay Gabriel, inarkila ko ang apartment na ito. Bumaling ako para tingnan sila. Ayoko nang tumira sa bahay ng kanyang pamilya, at ayoko rin siyang dalhin sa amin. Patuloy pa ring umiling si Nay Pilar. Hindi maaring mangyari. Nagkibit balikat ako. Ngunit ito ang katotohanan. Patuloy ang mga manggagawa sa pag-iimpake. Bawat upuan, bawat larawan, bawat dekorasyon, ay inalis. Unti-unting nawala ng laman ang silid. Sinugod ni Nay Pilar ang mga ito. Walang gagalaw. Mahinay na sinabi ng babae na nakasuot ng suit. Paumanhin po, Ginang. Ngunit ang lahat ng muebles sa apartment na ito ay pag-aari ni Ginang Isabel. Si Laura, takot na takot, ay nagsabi, Isabel, sinusubukan mo ba kaming palayasin sa bahay? Tiningnan ko siya.
Hindi. Bumuntong hininga siya, ngunit ang susunod kong pangungusap ay nagpalamig sa kanila. Kinukuha ko lang ang bahay ko. Ang sala, na dating puno ng muebles, ay unti-unting nawalan ng laman. Ang tunog ng packing tape, ng mga karton na isinasara, at ng mga yapak ng mga manggagawa ay umalingaw-ngaw sa walang lamang espasyo. Ang tatlong lalaki ay nagtatrabaho ng mabilis at mahusay, na para bang sanay na sila sa ganitong uri ng sitwasyon. Si Nay Pilar ay nasa gitna ng silid na namumula ang mukha. Nakatingin sa akin na tila gusto akong lapain ng buhay. Isabel, talagang gagawin mo yan? Hindi ako agad sumagot. Nanatili akong nakasandal sa dining table. Tahimik na pinagmamasdan kung paano nila tinatanggal ang bawat bagay. Sa loob ng 3 taon, bawat bagay sa bahay na ito ay ako ang pumili. Ang cream-colored sofa na labis na pinuri ni Gabriel, ang walnut dining table na ipinagmalaki ni Nay Pilar sa kanyang mga kamag-anak, ang chandelier sa sala, na pinagkuhaan ng litrato ni Laura para sa kanyang social media. Ngayon, lahat ng iyon ay tinatanggal. Sumugod si Nay Pilar upang pigilan ang isang manggagawa. Huwag mong gagalawin. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na kunin yan? Ang lalaki, medyo nalilito, ay tumingin sa akin. Magpatuloy kayo, kalmado kong sinabi. Tumango siya at nagpatuloy sa pag-iimpake. Biglang bumaling sa akin si Nay Pilar. Naglakas loob ka pa? Ano pa ba ang gusto mo? Tiningnan ko siya. Ito ang bahay ng anak ko. Umiling ako. Hindi. Hinawakan ni Laura ang kamay ng kanyang anak na nanginginig ang boses. Isabel, kung gagawin mo ito, saan kami pupunta? Tiningnan ko siya. Hindi iyon problema ko. Natigilan siya. Si Gabriel, na nanatiling hindi gumagalaw sa buong panahong ito, ay hawak pa rin ang kontrata ng pag-upa. Paulit-ulit niya itong binabasa. Na para bang umaasa na magbabago ang mga salita. Isabel, basag ang kanyang boses. Tiningnan ko siya. Totoo yan. Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Paulit-ulit na umiling si Gabriel. Hindi, imposible. Nagkibit balikat ako. Sa loob ng 3 taon, hindi mo kailanman tinanong kung kanino nakapangalan ang deed ng apartment na ito. Nanahimik siya. Lumapit ako sa kanya. Kailangan mo lang ng magandang lugar para ipagmalaki sa iyong mga kaibigan. Hindi mo kailanman pinansin kung saan nanggagaling ang pera. Tumingala si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay pinaghalong pagkalito at kapaitan. Sinadya mo akong linlangin. Humikbi ako. Hindi ko kailanman sinabi na ito ang iyong bahay. Natahimik siya. Biglang pinalo ni Nay Pilar ang mesa. Hindi ko tanggap. Bumaling siya kay Gabriel. Anak, sabihin mong bahay mo ito. Yumuko si Gabriel. Hindi makasagot. Ang kanyang pananahimik ay parang huling saksak na pumutol sa lahat ng pag-asa ni Nay Pilar. Bumaling siya sa akin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Isabel, kung gagawin mo ito, hindi ka ba natatakot sa karma? Direkta ko siyang tiningnan sa mata. 3 taon na ang nakalipas. Nang nasa ospital ang aking ama, sinabi mo ang katulad nito. Natigilan siya. Nagpatuloy ako. Sinabi mong ang isang anak na babaeng kasal ay dapat munang mag-alala sa pamilya ng kanyang asawa, na kung may problema ang kanyang mga magulang, hayaan silang magsolusyon ng mag-isa. Natahimik ang kwarto. Utal ni Nay Pilar. Iyan. Naalala mo. Pinutol ko siya. Hindi siya makasagot. Hinawakan ni Laura ang braso ko. Isabel, nagkamali kami. Umiling ako. Bitawan mo ako. Hindi niya ginawa. Please, huwag mong gawin ito. Alam naming nagkamali kami. Bitawan mo ako. Ilang beses mo nang sinabi ang pangungusap na iyan sa nakalipas na 3 taon. Yumuko siya. Nagsimulang umiyak ang maliit na si Alex. Mama, gusto kong umuwi. Niyakap ni Laura ang kanyang anak, at bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. Ang eksena ay nakakaawa, ngunit sa kasamaang palad, ay wala na akong nararamdaman. 3 taon na ang nakalipas ay umiyak ako ng labis, dahil sa kanilang mga salita, ngunit walang sinuman sa silid na ito ang nakakita nito. Lumapit ang isang manggagawa. Ginang Isabel, tapos na po kami sa sala. Tumango ako. Dalhin niyo na po muna sa baba. Nagsimulang ilabas ng 3 lalaki ang mga karton. Ang silid ay ngayon ay may hubad na dingding lamang. Tumingin si Nay Pilar sa paligid na may ekspresyon ng isang taong kalalabas lang mula sa isang panaginip. Isabel, talagang gusto mo kaming palabasin sa kalye?
Hindi ko pinapalabas ang kahit sino. Kalmado kong sagot. Bahagya siyang nakahinga, ngunit ang sumunod kong pangungusap ay nagpatigagal sa kanya. Magtatapos ang kontrata ng pag-upa ngayon. Biglang tumingala si Gabriel. Ngayon? Tumango ako. Oo, bumungis-ngis siya ng mapait. Kaya pala plinano mo na ang lahat, mula sa simula. Umiling ako. Hindi. Kung gayon, bakit ngayon? Tiningnan ko siya. Dahil ngayon tayo nag-divorce. Natahimik muli ang silid. Bumalik ang mga manggagawa upang simulan ang pag-alis ng mga gamit sa mga silid tulugan. Sa loob ng ilang minuto, tuluyang mawawalan ng laman ang apartment. Tiningnan ko ang relo at sinabi, mayroon kayong 1 oras upang kunin ang inyong personal na gamit. 1 oras! Sigaw ni Nay Pilar. Tumango ako. Pagkatapos ay isasara ng aking mga tao ang pinto. Tiningnan ako ni Gabriel na basag ang boses. Isabel, napakasama mo ba talaga? Pinagmasdan ko siya ng matagal. Tumingala si Gabriel. 3 taon na ang nakalipas, ako ay hangal. Tumingin ako sa kabilang direksyon, ngunit hindi ako magiging hangal sa loob ng 3 taon pa. Ang langit sa labas ng bintana ay nagsimulang maging orange. Isang lugar na dating tinawag na tahanan, ngayon ay mga walang laman na dingding na lamang. Ngunit para sa akin, ito ay simula pa lamang, dahil ang tunay na pagtutuos ay darating pa. Ang apartment 1-2 ay halos walang laman na ngayon. Ang huling mga karton ay tinatakan at inilabas sa pasilyo. Ang tunog ng mga yapak ng movers ay umalingaw-ngaw sa mga hubad na dingding, na lumilikha ng isang malamig at malungkot na tunog. Wala pang 1 oras. Ang lugar na ito ay isang ganap na furnished na tahanan, ang parehong ipinagmalaki ni Gabriel sa kanyang mga kaibigan. Ngayon ay wala nang natira kundi 4 na puting dingding. Sumandal ako sa bintana, pinagmamasdan ang daloy ng mga sasakyan sa ibaba ng gusali. Ang siyudad ay maingay pa rin, nagmamadali, tulad ng ibang araw. Walang sinuman sa ibaba ang nakakaalam na sa ika-12 palapag. 3 tao ang kalalabas lang na nawalan ng kanilang yaman. Si Gabriel ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa dingding. Ang kontrata ng pag-upa, gusot na, dahil sa pagkakakuyom, ay hawak pa rin niya. Si Nay Pilar ay naglalakad-lakad sa silid na namumula ang mga mata, na tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Imposible, imposible, bulong niya sa sarili. Si Laura ay nasa isang sulok na niyayakap ang kanyang anak. Ang maliit na si Alex ay tumigil na sa pag-iyak, ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita ng takot. Tiningnan niya ang walang lamang silid, na tila hindi naintindihan, kung bakit nawala ang lahat, ng napakabilis. Lumapit sa akin ang isa sa mga manggagawa. Ginang Isabel, tapos na po kami. Salamat, tumango ako. Dalhin niyo na po lahat sa kotse. Yumuko siya at lumabas. Ang pinto ng apartment ay paulit-ulit na bumukas at sumara habang inilalabas ang mga huling karton. Sa bawat pagsara, ang tunog ay tuyo at tiyak. Sa wakas, sa silid ay kaming 4 na lamang. Tumingala si Gabriel. Isabel, tiningnan ko siya. Oo, tiningnan niya ang walang laman na silid. At pagkatapos ay ako. Talaga bang kailangan mong umabot sa ganito? Kinukuha ko lang ang akin, kalmado kong sinabi. Tumawa si Gabriel ng mapait. 3 taon. At lahat ay sa iyo. Tumango ako. Oo. Oo. Yumuko siya at tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Ako ay isang hangal. Walang nagsalita. Biglang bumaling si Nay Pilar kay Gabriel. Anak, tumayo ka. Tumingala si Gabriel. Sabihin mo sa akin na hindi totoo na hindi mo ito bahay. Hindi sumagot si Gabriel. Ang kanyang pananahimik ang kumpirmasyon na kailangan ni Nay Pilar. Umurong siya. Sumandal sa dingding. Diyos ko, basag ang kanyang boses. 3 taon kong ipinagmalaki ito sa lahat ng dako. Bumaling siya sa akin na may halo ng puot at takot sa kanyang mga mata. Masama ka ba? Hindi ko ito tinanggihan. Siguro, ngunit kung ang pagiging medyo masama ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, wala akong nakitang problema. Lumapit sa akin si Laura. Heart, grabe ka naman. Parang awa mo na. Bigyan mo kami ng time. Gaano katagal? Ilang araw. Utal niya. Umiling ako. Hindi. Nagpakipot siya. Wala na ba talagang natitirang pagmamahal? Tiningnan ko siya sa mata. Pagmamahal? Natahimik siya. Dahan-dahan kong sinabi. Naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin?
3 taon na ang nakalipas. Hindi siya sumagot. Buntis ako noon. Nabigla siya. Biglang tumingala din si Gabriel. Ano? Tiningnan ko siya. 3 taon na ang nakalipas, buntis ako. Ang silid ay nabalot ng nakakatakot na katahimikan. Tiningnan ako ni Nay Pilar, na nanlalaki ang mga mata. Iyon. Iyon. Sinabi mong wala ng lugar para sa isa pang bibig sa bahay na ito. Natahimik siya. Bumaling ako kay Gabriel at sinabi. At sinabi mo na maghintay tayo ng ilang taon. Yumuko si Gabriel. Pinagmasdan ko sila ng isang sandali, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Nawala ko ang sanggol na iyon. Walang sinuman ang nakapagsalita. Ang tunog ng elevator na dumarating sa palapag ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Bumaling ako sa bintana. 3 taon na ang nakalipas. Nasa parehong lugar ako. Nakatingin sa syudad, at nagtataka kung bakit naging nakakasakal ang aking kasal. Ngunit noon, naniniwala pa rin ako na magbabago ang mga bagay. Ngayon, alam kong nagkamali ako. Matapos ang mahabang sandali, nagsalita si Gabriel. Isabel, patawad, bumaling ako. Bakit ka humihingi ng tawad? Para sa lahat, sabi niya habang nakatingin sa sahig. Nanahimik ako ng ilang segundo, at pagkatapos ay sinabi. Ang paghingi ng tawad ay hindi nagdon Eduardo balik ng panahon. Tumango si Gabriel, na parang inaasahan na niya ang sagot na iyon. Biglang umiyak si Nay Pilar. Nagkamali ako, Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bigyan mo kami ng kaunting oras, please. Tiningnan ko siya. Ginang Pilar, tumingala siya. Binigyan ko na kayo ng 3 taon. Wala nang nagsalita. Sa sandaling iyon, bumalik ang babaeng nakasuot ng suit. Ginang Isabel, puno na po ang truck. Tumango ako. Tiningnan niya ang 3 at mahinang nagtanong. At sila? Tiningnan ko ang relo. Mayroon pa silang 10 minuto. Bumuntong hininga si Gabriel. Mama, umalis na tayo. Hindi gumalaw si Nay Pilar. Saan tayo pupunta ngayon? Hindi alam ni Gabriel ang isasagot. Lumapit ako sa pinto. Tiningnan nila akong 3 ng matagal hanggang sa wakas ay tumayo si Gabriel at tinulungan ang kanyang ina. Kinuha ni Laura ang kanyang anak at sumunod sa kanila. Lumabas sila sa apartment na sa loob ng 3 taon ay inakala nilang sa kanila. Nang sumara ang pinto sa kanilang likuran, nanatili akong hindi gumagalaw sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay ipinihit ko ang susi sa lock. Halos hindi marinig ang tunog ng lock, ngunit para sa akin, iyon ang tunog na nagtapos sa isang mahabang kabanata ng aking buhay at ang tunay na simula ng lahat ng iba pa. Sumara ang pinto ng apartment sa kanilang likuran. Naiwan ang pasilyo ng ika. 12 palapag, sa isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Nanatili ako sa harap ng pinto, ng ilang segundo pa, na nakahawak pa rin sa lock. 3 taon na ang nakalipas. Nang pumasok ako dito sa unang pagkakataon, naisip kong ito ang simula ng isang bagong buhay. Ngayon naintindihan ko na ito ay isang hintuan lamang sa landas na kailangan kong tahakin ng mag-isa. Umikot ako at pumasok sa elevator. Ang salamin ay nagdon Eduardo kita ng aking mukha. Mas kalmado kaysa sa inaasahan ko. Walang luha, walang sakit. Isang bahagyang pagod lamang, pagkatapos ng isang napakahabang laban. Bumukas ang mga pinto sa lobby. Pumasok ang hangin ng hapon, dala ang ingay ng trapiko at ang pamilyar na init ng syudad. Ang moving truck ay nakaparada sa harap ng pasukan, na ang lahat ng aking gamit ay maayos na nakalagay sa loob. Lumapit sa akin ang babaeng nakasuot ng suit, si Ana. Ginang Isabel, naihatid na po lahat sa storage unit, ayon sa inyong tagubilin. Tumango ako. Salamat, Ana. Bahagya siyang ngumiti. Walang anuman. Trabaho ko po. Tiningnan ko ang truck ng isang sandali at nagtanong. Umalis na ba sila? Naintindihan ni Ana kung sino ang tinutukoy ko. Kalalabas lang po nila kanina. Hindi na ako nagsalita. Pinagmasdan ako ni Ana at mahinang nagtanong. Ayos lang po ba kayo? Ngumiti ako. Oo. Tumango siya at umalis. Nanatili ako sa pasukan ng gusali na nakatingin sa kalye. Ang mga tao ay naglalakad-lakad. Walang nakakaalam na ilang minuto bago iyon. Isang pamilya ang pinalaya sa lugar na itinuturing nilang tahanan. Nag-vibrate ang telepono sa aking bag. Isang bagong mensahe mula kay Gabriel. Nasa labas kami sa pasukan. Tiningnan ko ang mensahe ng ilang segundo at pinatay ang screen. Hindi ko alam kung saan sila pupunta.
Maaaring umupa si Gabriel ng isang silid o manatili sa mga kaibigan, ngunit hindi na iyon ang aking problema. Lumabas ako ng gusali. Direktang tumama sa aking mukha ang sikat ng araw sa hapon, na nagpikit sa aking mga mata. Akala ko tatawag ako ng taxi, ng isang pamilyar na itim na kotse, ang dahan-dahang huminto sa harap ko. Bumaba ang bintana. Anong ginagawa mo dyan? Nagulat ako nang makita kung sino ang nagmamaneho. Marcos. Ang aking kapatid. Tiningnan ako ni Marcos mula ulo hanggang paa at bumuntong hininga. Sumakay ka. Binuksan ko ang pinto at umupo sa passenger seat. Ang pamilyar na amoy ng leather sa kotse ay nagdala ng mga alaala noong nakatira pa ako sa bahay. Sa nakalipas na 3 taon, halos hindi ako nakabalik. Hindi dahil hindi pinahintulutan ng aking pamilya, kundi dahil hindi ako nangangahas. Umalis ang kotse mula sa residential. Dahan-dahang nagmamaneho ang kapatid ko, na parang naghihintay na magsalita ako, ngunit nanatili akong tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ang nagsalita. Ayos na ang lahat. Tumango ako. Oo. Ayos ka lang ba? Tanong niya habang nakatingin sa harapan. Oo. Sagot ko. Nakatingin sa bintana. Mahinang natawa ang kapatid ko. 3 taon na ang nakalipas. Sinabi mo rin yan. Hindi ko alam ang isasagot. Naghihintay si Don Eduardo sa bahay, patuloy niya. Bumuntong hininga ako. Alam ko. Sumama ang kotse sa highway patungo sa Dasmariñas Village. Ang paglubog ng araw ay nagpapula sa aspalto. Tiningnan ako ni Marcos ng isang sandali at nagtanong, may sinabi ba si Gabriel? Umiling ako. Huminto siya sa paghingi ng tawad. Nagkibit balikat siya. Huli na. Hindi ako sumasalungat. Huminto ang kotse sa isang pulang ilaw ng trapiko. Bumaling siya sa akin. Alam mo? Nahuhulaan na ni Don Eduardo na mangyayari ito. Seryoso? Bumaling ako sa kanya. Tumango siya. Pero hindi kanya pinigilan. Ngumiti ako ng malungkot dahil alam niyang hindi ko siya susundin. Tama. Tumango siya. Naging berde ang ilaw. Sumandal ako sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Dumaan sa aking isipan ang mga alaala ng nakaraang 3 taon. Ang mga hapunan na tahimik. Ang mga pagtatalo. Ang mga gabing nag-iisa ako sa balkonahe ng apartment na iyon. Pinagmamasdan ang syudad at nagtataka kung bakit ako nabuhay ng ganoon. Isabel, tawag ng kapatid ko. Oo. Binuksan ko ang aking mga mata. Nagsisisi ka ba? Dahan-dahan niyang tanong. Nag-isip ako ng ilang segundo at umiling. Hindi, totoo. Mukha siyang nagulat. Tiningnan ko ang harapan. Kung hindi ako dumaan sa nakaraang 3 taon, siguro hindi ko kailanman naintindihan kung ano talaga ang gusto ko. Nanahimik siya. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, kung gayon. Tiningnan ko ang langit na dumidilim sa labas ng bintana. Mabuhay para sa akin. Matapos ang halos 20 minuto, pumasok ang kotse sa gate ng subdivision. Dahan-dahang bumukas ang gate ng bakal. Na nagdon Eduardo kita ng daan na gawa sa bato na patungo sa bahay ng pamilya. 3 taon na akong hindi nakabalik. Ngunit ang lahat ay nanatili pa rin. Huminto ang kotse sa beranda. Pinatay ng aking kapatid ang makina. At tiningnan ako. Nakarating na tayo sa bahay. Binuksan ko ang pinto at bumaba. Nakabukas ang mga ilaw ng bahay sa bintana. Nakita ko ang aking ama na nakaupo sa sala na may hawak na pahayagan. Ngunit ang kanyang tingin ay nakapako sa pintuan, na tila naghihintay ng isang tao. Huminto ako ng ilang segundo at pagkatapos ay pumasok. Ang malaking kahoy na pintuan ay bumukas sa paglapit ko sa pintuan. Ang mainit na dilaw na ilaw sa loob ay nagpatigil sa akin ng isang sandali. 3 taon na akong hindi nakatawid sa pintuan na iyon. Hindi dahil wala na akong lugar dito, kundi dahil pinilit ko ang sarili kong patunayan na tama ang kasal na pinili ko. Ngayon, sa pag-iisip, ang pagmamatigas na iyon ay tila napakabata. Ang aking ama ay nakaupo sa kanyang paboritong silya sa sala. Nakatupi na ang pahayagan sa mesa. Nang pumasok ako, wala siyang sinabi sa simula. Pinagmasdan lang niya ako ng matagal. Ang kanyang tingin ay seryoso at malambing sa parehong pagkakataon. Eksaktong pareho ng tingin niya noong araw na sinamahan niya ako sa altar. Huminto ako ng ilang hakbang mula sa kanya. Don Eduardo, isang salita lang, at naramdaman ko ang buhol sa aking lalamunan. Iniwan niya ang pahayagan sa mesa. Bumalik ka. Tumango ako.
Oo, wala na siyang ibang tinanong. Tumayo siya, lumapit, at bahagyang pinisil ang aking balikat, tulad noong bata pa ako. Masaya ako. Ang tatlong simpleng salitang iyon ay naglabas ng lahat ng emosyon na pinigil ko sa buong araw. Bahagya kong inalis ang aking mukha upang itago ang aking basang mga mata. Hindi pinilit ng aking ama. Bumalik siya sa kanyang silya at nilagyan ako ng tasa ng tsaa. Umupo ka. Umupo ako sa harap niya. Pumasok ang kapatid kong si Marcos. Iniwan ang mga susi ng kotse sa mesa at umupo sa tabi ko. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Tanging ang tunog lamang ng orasan sa dingding ang maririnig. Sa wakas, bumasag sa katahimikan ang aking ama. Tapos na ang diborsiyo. Tumango ako. Oo. Umiyak ka ba? Umiling ako. Hindi. Uminom ang aking ama ng tsaa at tumango. Kung gayon, nag-mature ka na. Mahinang natawa si Marcos. Don Eduardo, sinasabi mo yan na parang isang pagsusulit ito. Tiningnan ng aking ama ang aking kapatid. Para sa kanya, ito ay isang pagsusulit. Bumaling siya sa akin at idinagdag. At kakapasalang niya. Kinuha ko ang tasa ng tsaa. Naramdaman ang init nito sa aking mga kamay. Hindi tinanong ng aking ama kung bakit ako nag-divorce. Malamang, hindi na niya kailangan. Isang lalaking may maraming taon ng karanasan sa negosyo, tulad niya ay marunong magbasa ng tao. 3 taon na ang nakalipas. Nakita na niya ang hindi ko gustong makita. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong si Gabriel. May sinabi ba siya? Humihingi siya ng tawad. Sagot ko pagkatapos ng pag-iisip. Tumango ang aking ama. Iyon lang ang magagawa niya. Ikinrus ni Marcos ang kanyang mga braso. Ngunit ang paghingi ng tawad ay hindi nag-aayos ng anumang bagay. Nanatili akong tahimik. Ibinaba ng aking ama ang tasa sa mesa. Bukas, babalik ka sa kumpanya. Medyo nagulat ako. Hindi mo ba ako bibigyan ng panahon para magpahinga? Umiling siya. Ang pag-Don Eduardo hinga ay mag-Don Eduardo isip lang sa iyo, nang higit pa. Sumingit si Marcos. Bukod pa rito, kailangan namin ng isang taong mag-Don Eduardo takbo ng bagong proyekto sa Zaragoza. Sakto ang iyong pagbabalik. Tiningnan ko ang dalawang lalaki sa harap ko. Sa loob ng 3 taon, sinubukan kong patunayan na kaya kong mabuhay ng maayos nang hindi umaasa sa aking pamilya. Ngunit ngayon na intindihan ko na ang pamilya ay hindi isang bagay na pinapatunayan o tinatanggihan. Nandyan lang ito palagi, bumalik ka man o hindi. Tumango ako. Sige. Bahagyang ngumiti ang aking ama. Ganyan ang gusto ko. Nagpahinga ang kapaligiran sa silid. Tumayo si Marcos para kumuha ng mas maraming tsaa. Nanatili akong nakaupo na parang may mabigat na backpack na inalis sa akin na matagal ko nang binubuhat. Biglang nag-vibrate ang telepono ko. Isang bagong mensahe. Binuksan ko. Gabriel. Nakahanap kami ng pansamantalang lugar. Binasa ko ito at pinatay ang screen. Siya ba? Tanong ni Marcos. Tumango ako. Nagkibit balikat ang kapatid ko. Huwag mong sagutin. Hindi ko intensyong gawin. Tiningnan ako ng aking ama ng isang sandali at dahan-dahang sinabi. Ang pag-Don Eduardo tawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Alam ko. Mabuti. Tumango siya. Sa labas. Madilim na ang langit. Nag-ilaw ang mga ilaw sa hardin, na nag-Don Eduardo liwanag sa pamilyar na mga puno. Ang tanawin na ito ay bahagi ng aking pagkabata. Minsan, inakala kong iniwan ko na ito para sa ibang buhay. Ngunit lumalabas na may mga lugar na palagi mong babalikan, gaano man kalayo ang iyong puntahan. Tumayo ang aking ama. Kumain na tayo. Hindi pa kayo kumakain? Nagulat ako. Ngumiti siya. Inaantay ka namin. Naantig ako sa pangungusap na iyon. Sa loob ng 3 taon, ilang hapunan na ganito ang napalampas ko. Pumunta kami sa dining room. Nakahanda ang mesa na may aking mga paboritong pagkain. Ang mga karaniwang laging inihanda. Sinigang na salmon belly, kare-karing baka, at ensaladang mangga. Umupo ako, at kinuha ang mga kubyertos. Tiningnan ako ni Marcos at ngumiti. Welcome home. Ngumiti ako pabalik. Salamat. Ang hapunan ay lumipas ng walang malalaking pag-uusap o mahihirap na tanong. Tanging mga anekdota lamang tungkol sa kumpanya, sa trabaho, sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang pagiging normal na iyon, ang nagpakalma sa aking puso. Nang matapos kami,
Tumayo ako, at tumingin sa hardin. Lumapit ang aking ama. Isabel? Tiningnan niya ako sa mata. Mula ngayon, hindi mo na kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Tumango ako. Alam ko. Ngunit alam ko rin na ang aking kwento sa pamilya ni Gabriel ay hindi pa tapos, dahil ilang oras pa lang ang nakakaraan at ang naghihintay sa kanila ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, maaga akong nagising. Ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng aking lumang silid tulugan at inabot ako ng ilang segundo upang malaman kung nasaan ako. 3 taon na akong hindi natulog sa silid na ito. Ang lahat ay eksaktong pareho pa rin, tulad ng araw na umalis ako. Ang oak desk sa tabi ng bintana, ang estante na puno ng mga aklat sa kolehiyo, maging ang maliit na paso sa bintana. Tumayo ako at binuksan ang mga kurtina. Ang hardin sa likuran ay naliligo sa sikat ng araw ng umaga. At ang huni ng mga ibon ay lumikha ng isang kapaligiran ng kapayapaan. Huminga ako ng malalim. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito katahimikan. Pagkatapos magbihis, bumaba ako para mag-almusal. Ang aking ama ay nandoon na. May hawak na tasa ng kape. Palagi siyang maagang bumabangon. Gising ka na? Tanong niya nang makita ako. Oo. Umupo ako at nilagyan ako ng baso ng mainit na gatas at tinapay ng katulong. Pinagmasdan ako ng aking ama at sinabi, "Handa ka na ba?" Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Oo, may meeting ngayong 9 sa kumpanya. Sasamahan mo ang kapatid mo. Sige. Sa sandaling iyon, bumaba si Marcos na nakasuot na ng kanyang polo. Ngumiti siya sa akin. Nakatulog ka ba ng maayos? Oo, perpekto. Ngayon, sasama ka sa akin. Aalis tayo ng bahay ng 8. Siksikan ng trapiko sa umaga, ngunit mas maganda ang kapaligiran kaysa noong nakaraang gabi. Sa biyahe, in-update ako ni Marcos tungkol sa trabaho. Ang bagong proyekto sa Zaragoza ay nangangailangan ng manager. Gusto ni Don Eduardo na ikaw ang mamahala. Agad-agad? Nagulat ako. Tiwalang-tiwala siya na kaya mo. Tiningnan ko ang bintana. Bago ako ikasal, nakapamahala ako ng mga importanteng proyekto. Ngunit pagkatapos ng kasal, lumayo ako para mag-focus sa aking pamilya. Ngayon, nakita ko na iyon ang aking pinakamalaking pagkakamali. Huminto ang kotse sa harap ng opisina ng Garcia Group. Ang 20 palapag na tore ay sumasalamin sa sikat ng araw ng umaga. Nang pumasok kami sa lobby, ilang empleyado ang nakakilala sa akin ng may pagtataka. Magandang umaga, Ginang Isabel. Ngumiti ako. At tumango. Sumakay kami sa elevator hanggang sa 16 na palapag, kung saan matatagpuan ang pangunahing conference room. Paglabas, maraming tingin ang napunta sa akin. May mga nagbubulungan. Siguradong kumalat na ang balita tungkol sa aking diborsyo. Huwag mo silang pansinin. Sabi ni Marcos, habang tinatapik ako sa balikat. Tumango ako. Nagsimula ang pulong ng eksaktong alas 9. Nang pumasok ako, nakita ko ang pagtataka sa ilang mukha. Ang aking ama, na namumuno sa mesa, ay nagsabi, "Gusto kong ipakilala muli sa inyo, ang aking anak na si Isabel. Mula ngayon, muli siyang magtatrabaho sa kumpanya. May kaunting bulungan. Siya ang mamamahala sa proyekto sa Zaragoza." Patuloy ng aking ama. Sumimangot ang sales director, si Ginoong Ramos. "Malaking proyekto po iyan. Sigurado po ba kayong?" Tinitigan siya ng aking ama. Noon, nakapamahala siya ng mas malalaking proyekto. Nanahimik si Ginoong Ramos. Nagpatuloy ang pulong. Mabilis kong na-update ang aking sarili sa mga numero at pag-unlad ng proyekto. Ang pagbabalik sa trabaho ay nagparamdam sa akin na mas alerto kaysa dati. Habang naglalahad ako ng ilang ideya, nag-vibrate ang telepono. Isang bagong mensahe. Sumilip ako. Mula kay Gabriel. Tinawagan lang ako mula sa aking kumpanya. Hindi ko ito binuksan. Pagkatapos ng pulong, binasa ko ang iba pa. Ang 3 pinakamahalagang kliyente ay kinansela ang kanilang mga kontrata. Nanahimik ako. Lumapit si Marcos. Anong nangyari? Ipinakita ko sa kanya ang telepono. Binasa niya ito at ngumiti ng may pangungutya. Tama nga ang hinala ko. Ikaw ba ang gumawa? Tanong ko. Umiling siya. Hindi. Nagkibit balikat siya. Simple lang. Kung wala ka na doon, wala na silang dahilan para patuloy na makipagtrabaho sa kanya. Naintindihan ko. Ang 3 kumpanya na nakikipagtrabaho kay Gabriel
ay sa katunayan ay mga partner ng grupo ng aking pamilya. Dati ay pumipirma sila bilang paggalang sa akin. Ngayon na wala na ako, wala na silang dahilan para gawin ito. Nag-vibrate muli ang telepono. Isang tawag mula kay Gabriel. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo at pinatay ito. Hindi mo sasagutin? Tanong ni Marcos. Umiling ako. Hindi na kailangan. Magaling. Noong hapon na iyon, inilaan ko ang aking sarili sa pagrepaso ng dokumentasyon ng proyekto. Lubos akong nilamon ng trabaho, kaya't halos nakalimutan ko na ang nangyari kahapon hanggang sa muling tumunog ang telepono. Isa pang mensahe mula kay Gabriel. Tinanggal ako sa trabaho. Tinitigan ko ang mensahe ng matagal. 3 taon na ang nakalipas. Sinabi sa akin ni Gabriel na hindi maaaring gumana ang kumpanya nang wala siya. Palagi siyang naniniwala na ang kanyang tagumpay ay dahil sa kanyang sariling talento. Marahil ngayon ay sa wakas ay naintindihan na niya kung gaano kahina ang mga pundasyon kung saan niya itinayo ang lahat. Pinatay ko ang screen at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Sa labas, lumubog ang araw sa likod ng mga skyscraper. Isang bagong araw ang nagsimula para sa akin. Para kay Gabriel, marahil ay nagsimula na rin ang kanyang bangungot. Noong gabing iyon, huli na akong umalis sa opisina. Paglabas ng gusali, ang langit ng syudad ay madilim na asul, na may mga ilaw ng skyscraper. Nauna nang umuwi si Marcos, kaya ako na mismo ang nagmaneho pa uwi. Habang naghihintay sa isang traffic light, nag-vibrate ang telepono sa passenger seat, si Gabriel. Hinayaan ko itong tumunog hanggang sa maputol. 3 taon na ang nakalipas, agad ko sana itong sasagutin. Ngayon, wala na akong nararamdamang pangangailangan. Nakauwi ako ng malapit ng 9:00. Nanonood ng balita ang aking ama sa sala. Kumusta ang araw? Tanong niya nang makita ako. Medyo maganda. Sabi ng kapatid mo. Perpektong mo raw pinamahalaan ng pulong. Bahagya akong ngumiti. Pinatay ng aking ama ang telebisyon. Makakatulong ang trabaho para makalimot ka sa maraming bagay. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Sa sandaling iyon, tumunog muli ang telepono. Sa pagkakataong ito, ay isang hindi kilalang numero. Nag-aalangan ako ng isang segundo at sinagot. Isabel, ang boses ni Gabriel iyon. Sumimangot ako. Nagpalit ka ng numero? Oo. Huminto siya. Pwede ba tayong magkita para mag-usap? Lumabas ako sa porch. Tinitingnan ang ilaw na hardin. Hindi na kailangan. Please, Isabel, gusto ko lang mag-usap. Nasabi mo na ang lahat, may katahimikan. Ngayon, tinanggal ako sa trabaho. Sa wakas ay sinabi niya. Hindi ako nagulat. Alam mo bang mangyayari? Hindi ko ginawa ang anuman. Kalmado kong sagot. Bumuntong hininga siya ng mapait. Ngunit nangyari ang lahat pagkatapos mong umalis. Baka nga, narinig ang ingay ng trapiko sa kabilang linya. Siguro nasa kalye siya. Isabel, oo, sa loob ng 3 taon na ito, naging masaya ka ba kahit minsan? Nag-isip ako. Oo, sa simula talaga. Pagkatapos, hindi na. Bumuntong hininga siya. Patawad. Nasabi mo na, ngunit gusto ko ulitin. Lumambot ang kanyang boses. Nagkamali ako. Tiningnan ko ang langit na punong-puno ng bituin. Alam ko, Isabel, maaari ba tayong magsimulang muli? Natawa ako ng bahagya. Gabriel, ano sa tingin mo ang pag-ibig? Ito ba ay isang bagay na binabalikan lamang kapag ang lahat ng iba ay bumagsak na? Hindi siya sumagot. Alam kong hindi ko ito deserve. Masaya akong alam mo. Galit ka pa rin sa akin? Umiling ako, kahit na hindi niya ako makita. Hindi. Kung gayon, bakit? Dahil hindi na kita mahal. Pinutol ko siya. May mahabang katahimikan. Marami kang nagbago, Isabel. Sa wakas ay sinabi niya. Ngumiti ako. Marami ang nangyayari sa loob ng 3 taon. Naisip mo ba kahit minsan na kung mas maayos ang pagtrato ko sa iyo, magiging iba ang mga bagay? Oo, sagot ko pagkatapos ng isang paghinto, ngunit hindi na mababago ang nakaraan. Narinig ko ang hangin na umiihip sa kabilang linya. Mag-ingat ka, Isabel, bulong niya. Ikaw din. Binaba ko ang tawag. Nanatili ako sa porch ng ilang minuto pa. Wala akong naramdamang sakit o nostalgia, isang kakaibang kalmado lamang. Tulad ng pagsasara ng isang aklat na tapos mo nang basahin. Pumasok ako. Nandoon pa rin ang aking ama sa sala. Siya ba iyon? Tumango ako. Ano ang gusto niya? Humihingi ng tawad.
Nagkibit balikat ang aking ama. Huli na. Umupo ako sa harap niya. Don Eduardo. Mula ngayon, magfo-focus na ako sa trabaho. Tumango siya. Mabuti. Gumising ka ng maaga bukas. Maraming gagawin. Umakyat ako sa hagdan. Napagtantong malamang na iyon na ang huling pag-uusap namin ni Gabriel, ang katapusan ng 3 taon ng kasal, ngunit hindi ko inakala na ilang araw lang, pagkatapos ay muli siyang lilitaw sa harap ko. Sa pagkakataong ito ay hindi bilang isang ex-asawa, kundi bilang isang desperadong lalaki. 3 araw pagkatapos ng tawag na iyon, halos nakalimutan ko na ang pag-iral ni Gabriel. Ganap akong nalibang sa trabaho sa kumpanya. Ang proyekto sa Zaragoza ay nasa gitna ng negosasyon at puno ang aking schedule ng mga meeting. Noong hapong iyon, katatapos ko lang ng isang meeting nang pumasok ang aking assistant. Ginang Isabel. Oo, may gustong makipagkita sa inyo, sabi niya nang nag-aalangan. Sino? Si Ginoong Gabriel, bulong niya. Huminto ako ng isang segundo. Ang kanyang pangalan ay nagdala ng mabilis na alaala, na agad ding nawala. Nasaan siya? Nasa reception. Tiningnan ko ang relo. Sabihin mo sa security na hindi ko siya tatanggapin. Tumango ang aking assistant at lumabas. Sinubukan kong mag-focus sa mga dokumento. Ngunit 10 minuto pagkatapos, nag-vibrate ang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nasa baba ako. Kailangan ko lang ng 5 minuto. Hindi ako sumagot. Isa pang mensahe. Kung hindi ka bababa, maghihintay ako dito. Ibinaba ko ang telepono. Tumayo ako at tumingin sa labas ng bintana ng aking opisina sa ika-16 na palapag. Hindi ko siya makita sa mga taong pumapasok at lumalabas. Muling kumatok ang aking assistant. Ginang Isabel. Nasa reception pa rin po siya. Hindi po siya pinapaalis ng security. Sabi po niya. Naghihintay lang po siya. Nanahimik ako ng ilang segundo, at sa wakas ay sinabi. Sige, tatanggapin ko siya. Nagulat siya. 5 minuto. Dinala ako ng elevator sa ground floor ng mabilis. Nang bumukas ang mga pinto, nakita ko siyang nakatayo sa tabi ng salamin. Suot niya ang gusot na polo at magulo ang buhok. Malaki ang pagkakaiba sa eleganteng lalaki na naaalala ko. Nang makita ako, umayos siya ng tayo. Isabel, lumapit ako habang pinapanatili ang distansya. Mayroon kang 5 minuto. Salamat sa pagbaba. Magsalita ka. Gusto ko sanang humingi ng pabor. Sumimangot ako. Isang pabor? Naghahanap ako ng trabaho. At sa tingin mo? Matutulungan kita? Yumuko siya. Alam kong wala akong karapatan na hilingin ito, ngunit may sakit ang nanay ko. Huminto ako. Sakit? Napataas ang kanyang presyon. Sabi ng doktor, kailangan niyang ma-admit para obserbahan. At anong kinalaman niyan sa akin? Kailangan ko ng pera. Tumingala siya. Natawa ako ng bahagya. At sa tingin mo, bibigyan kita? Hindi, hindi regalo. Gusto kong hiramin. Pinagmasdan ko siya, nang matagal. Ang lalaking nasa harap ko, ay hindi na ang mayabang sa korte. Ang kanyang tingin, ay puno ng pagod. Ngunit hindi ako lumambot. Gabriel, naalala mo ba ang araw na nagdiborsyo tayo? Tumango siya. Naalala mo ba ang sinabi ko? Sinabi mong wala na tayong kinalaman sa isa't isa, tama. Kung gayon, bakit ka dumating? Dahil wala na akong ibang malalapitan. Hindi ako agad sumagot. Nag-iisip ako. Magkano ang kailangan mo? 2,000 euro, sabi niya. Nagulat na tinanong ko. Para sa akin, hindi ito malaking halaga. Ngunit alam kong kung bibigyan ko siya, hindi ito magtatapos dito. Umiling ako. Hindi, natigilan siya. Kailangan ko ba? Alam ko. Kung gayon, bakit? Tiningnan ko siya sa mata. Dahil ayoko. Bumigat ang katahimikan. Nanatili si Gabriel, na hindi gumagalaw, at pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Naintindihan ko. Umikot siya upang umalis, ngunit huminto sa pinto. Isabel. Tiningnan ko siya. Tama ka. Sa loob ng 3 taon na ito, nabuhay ako sa iyong gastos. Wala akong sinabi. Patawad. Bahagya siyang yumuko. Pagkatapos ay lumabas siya sa glass door. Nanatili ako doon sandali bago bumalik sa elevator. Marahil ito ang unang pagkakataon na tunay na naintindihan ni Gabriel ang isang bagay. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Akala ko pagkatapos ng pagkikita sa kumpanya,
Tuluyan na itong matatapos, ngunit minsan ay hindi pinapayagan ng buhay ang ganoong simpleng pagtatapos. Kinabukasan, binigyan ako ng aking assistant ng isang ulat na hiniling ko sa Departamento ng Pananalapi, isang detalyadong breakdown ng lahat ng gastos ng mga supplementary cards sa loob ng nakaraang 3 taon. Nang makita ko ang huling halaga, natigilan ako. Halos 12 million pesos euro ang matrikula ni Alex. Ang gastusin ng buong pamilya ni Gabriel. Ang spa ni Pilar. Ang mga pinamili ni Laura, ang pag-aayos ng kotse ng kanyang kapatid, at napakaraming maliliit na gastusin na hindi ko kailanman napansin. Inilapag ko ang ulat sa mesa. Hindi ko ginawa iyon para sa pera, kundi dahil nang makita ko ito, naintindihan ko ang laki ng panlilinlang. Ito ay isang walang katapusang balon. Biglang tumunog ang telepono. Si Marcos iyon. Nakita mo ba ang ulat? Oo. At ano? Natawa ako ng mapait. Kahanga-hanga. Nakita rin ni Don Eduardo. Sabi niya, desisyon mo na yan. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Sa legal na paraan, maaari kong hingin ang pera na iyon. Ano sa tingin mo? Tanong ko sa kanya. Na dapat mo itong hingin. Sagot niya ng direkta. Hindi iyon maliit na halaga. At ang pinakamahalaga, hindi sila kailanman nakaramdam ng pagkakasala. Bigyan mo ako ng kaunting panahon. Sige, nagbitay. Kung gusto ko, kailangan ko lang ibigay ang mga dokumentong iyon sa aking mga abogado, ngunit gusto ko ba talagang gawin iyon? Noong hapong iyon, pagdating ko sa bahay, nakita ko ang aking ama sa hardin. Nakita mo ba ang ulat? Tumango ako. Ano ang gagawin mo? Hindi ko alam, tapat kong sinabi. Umupo siya sa isang bangko ng bato. Sa negosyo, mayroong isang tuntunin. Ang mga utang ay binabayaran. Nanahimik ako. Hindi para sa pera, patuloy niya, kundi para sa responsibilidad. Naintindihan ko. Kung hahayaan kong lumipas ang utang na iyon, hindi sila kailanman matututo. Sa tingin mo ba dapat ko itong gawin? Sa tingin ko, dapat mong gawin ang sa tingin mo ay tama. Pagkatapos ng mahabang sandali, nagpasya ako. Hihingin ko ang bayad. Bahagyang tumango ang aking ama. Desisyon mo yan. Bukas, kakausapin ko ang mga abogado. Alam ko, ngumiti ako. Mananatili akong kalmado. Noong gabing iyon, muli kong tiningnan ang ulat. Bawat transaksyon ay isang alaala. Ngunit wala na akong naramdamang sakit, tanging ganap na kalinawan. Bukas, gagawin ko ang huling hakbang ng pagtutuos na ito. At kapag nalaman ni Gabriel, marahil ay mauunawaan niya na, ang presyo ng 3 taong iyon ay hindi mura. Kinabukasan, nasa aking mesa na ang draft ng legal na kahilingan. Malinaw ang nilalaman. Sa loob ng kasal, sinakop ko ang mga gastusin ng pamilya ni Gabriel, na may kabuuang 12 million pesos euro. Dahil natapos na ang kasal, ang halagang iyon ay itinuring na personal na utang na hindi nabayaran. Mayroon silang 60 araw upang bayaran ang buong halaga. Kung hindi, ang kaso ay idudulog sa korte. Ipadala mo na, sabi ko sa aking assistant. Tanghali nang tumunog ang telepono. Si Gabriel iyon. Natanggap mo na ba, Isabel? Talaga bang gagawin mo yan? Binalaan na kita. 12 million pesos euro. Alam mong wala akong pera na iyan. Hindi iyon problema ko. Alam kong nagkamali ako. Ngunit kailangan bang umabot sa ganito? Oo. Para sa pera ba iyan? Para sa responsibilidad. 3 taon na ang nakalipas, sinabi mong obligasyon kong suportahan ang iyong pamilya. Gusto ko lang na maunawaan mo ang isang bagay. Walang anumang bagay sa buhay na ito ang obligasyon. At kung hindi ko kayang bayaran, ang korte ang bahala. Bumungis-ngis siya ng mapait. Wala na ba talagang pagmamahal? Hindi ako agad sumagot. Naiintindihan ko, bulong niya, at ibinaba niya ang tawag. Nang hapon ding iyon, inanunsyo ng aking assistant ang isa pang bisita. Ang nanay mo po. Huminto ako. Sinay Pilar. Nagpunta ako sa meeting room. Nakaupo siya sa sofa na mukhang mas matanda. Pagkakita sa akin, tumayo siya. Isabel, nabasa ko na ang sulat. Talaga bang gusto mo kaming sirain? Hindi. Gusto ko lang kunin ang akin. Naaalala mo ba noong sinabi mong pera ko rin ang pera mo? Yumuko siya. Patawad. Isabel. Pakiusap. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko siyang humingi ng tawad. Patawad. Dahil hindi kita trinato na parang anak.
Naaalala mo ba noong buntis ako? Tanong ko sa kanya. Sinabi mong wala ng lugar para sa isa pang bibig. May mga salita na hindi na maaaring bawiin. Hindi siya sumagot. Hindi mo ba talaga kami madun, Eduardo Tawad? Umiling ako. Hindi. Kung gayon, ano ang gusto mo? 6 araw. Dahan-dahan siyang tumango. Natalo. Sige. Bago siya umalis, bumaling siya. Sana balang araw, ay mapatawad mo kami. Hindi ako sumagot. Nang lumabas siya, naghihintay si Marcos sa labas. Anong sabi? Pareho lang kay Gabriel. Nagkibit balikat siya. Wala nang bago. 2 linggo pagkatapos, kung hindi sila magbabayad, idudulog ang kaso sa korte at doon na matatapos ang lahat. Ang 60 araw ay lumipas ng mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Abala sa trabaho at sa bagong proyekto. Halos hindi ko na naisip si Gabriel o ang kanyang pamilya. Paminsan-minsan ay may mensahe na dumarating sa aking telepono, ngunit hindi ko kailanman binuksan. Kinaumagahan ng 60 araw. Iniwan ng aking assistant ang isang sobre sa aking mesa. Mula iyon sa abogado. Sa loob nito ay isang bank transfer receipt, 12 million pesos euro. Nagpadala, Gabriel Serrano. Nagulat ako. Hindi ako naniwala na kaya niyang makakuha ng ganoong halaga sa maikling panahon. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono. Isang mensahe mula kay Gabriel. Na-transfer ko na ang pera. Hindi ako sumagot. Naibenta ko na ang kotse at ang bahagi ko sa bahay ng mga magulang ko. Pinagmasdan ko ang mensahe. Isang huling text ang lumabas. Ayos na tayo. Ibinaba ko ang telepono. Pumasok si Marcos sa aking opisina. Tinawagan ako ng abogado. Ayos na. Tumango ako. Napakagaling. Nagkibit balikat siya. Kumusta ang pakiramdam mo? Nakahinga. Kung gayon, tama ang ginawa mo. Noong hapong iyon, pagdating ko sa bahay, nakita ko ang aking ama sa hardin. Tapos na ang lahat. Oo, tumango siya ng dahan-dahan. Kung gayon, may natitira pa rin pala siyang responsibilidad. Umupo ako kasama niya. Iniisip mo pa rin siya. Umiling ako. Hindi, bahagya siyang ngumiti. Kung gayon, tuluyan ka na bang naka-move on? Tiningnan ko ang paglubog ng araw. 3 taon ng kasal, 60 araw ng pagtutuos. Sa huli, tapos na ang lahat. Walang nanalo o natalo, tanging mga aral na natutunan. Noong gabing iyon, bago ako matulog, nakatanggap ako ng huling mensahe mula kay Gabriel. Salamat sa singsing araw. Binasa ko ito, at pinatay ang screen. Hindi ako sumagot. May mga kwento na, ang pinakamagandang wakas ay ang katahimikan. Sa labas, patuloy na nagliliwanag ang syudad, ngunit sa loob ko, isang lumang kabanata ang tuluyang nagsara. Bukas, magsisimula ang isang bagong buhay.